Sa mga sumunod na salinlahi, walang nang ahas na banggitin ang tunay niyang pangalan. Ang tanging alam lang nila, ng araw na yon, natahimik ang buong kalangitan, at nalipol ang lahat ng masasamang espiritu, milyong espada sa pagdaan ng panahon. Ang alam lang nila, may isang Diyos ng espada na nakaputi, na humadlang sa kalangitan gamit ang kanyang espada. Siya lang mag-isa ay sapat ng maging harang ng langit. Kaya niyang paslangin ng mga demonyo. Pero ang Diyos ng mga demonyo ay sadyang mahirap lipulin. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siyang maglakbay ng mag-isa. Pagkatapos ng labanang iyon, walang sino man sa mga sumunod na salinlahi ang nang-ahas na banggitin ang tunay niyang pangalan. Ang tanging alam lang nila, ginawa niyang espada ang sarili niyang katawan, upang mag-isang putulin ang agos ng panahon. Mula noon, ang banal na espada ng Wudo ay naduraj at nagkalat sa langit at sa mundo ng mga tao. Sa timog ng lungsod ng Wulen, dumadaloy ang ilog Luoshui Paikat sa lungsod. Hindi pa napapawi ang hamog ng umaga. Ngunit maririnig na sa likod bahay ng palasyo ng Zenen ang tunog ng pag-insayo ng espada. Dapat mabilis ang pagsaksak, at dapat matatag kapag ibinabalik ang espada. Ngayong araw ang seremonya ng pagbuhay sa espada. Pagkalipas ng edad na 18, kung magiging dragon ka o hamak na uod, ay malalaman sa mismong araw na ito, sa kontinente ng Janwo, kapag sumapit na sa 18 taong gulang ang isang kabataan. Kailangan nilang isagawa ang seremonya ng paghiling ng espada. Sa edad na 18, jijisingan na ang kanilang pansariling lumilipad na espada. Isang espada ang magdidikta ng tadhana. May iba't ibang antas ang mga pansariling lumilipad na espada. May kanya-kanyang elemento at natatanging kakayahan. Ang ikasyam na antas ang pinakamababa, at ang unang antas ang pinakamataas. At sa itaas pa ng unang antas, mayroon pang antas hari, antas banal, antas daigdig, at maging ang maalamat na antas Diyos ng mga lumilipad na espada. Pero napakalayo ng mga iyon para sa lungsod ng Wulen. Sa silangang bahagi ng bakuran para sa pagsasanay, may isang sapa na umaagos mula sa ilog Luoshui patungo sa loob ng palasyo. Nakaupo si Luo Guanlan sa tabi ng batong lawa. Hindi siya nag-insayo ng espada. Nakatitig lang siya sa tubig habang nakayuko. Ha ha ha. Ha ha ha, nakatitig na naman sa tubig ang ating senyorito. Ilang taon na niyang tinititigan yan. Wala naman tayong nakitang espada na lumitaw mula sa tubig dahil lang sa pagtitig niya. Baka mamaya, kapag nagsimula na ang seremonya ng paggising ng espada ngayong araw, biglang may lumipad na espada ng tadhana mula sa Luoshui, at agad siyang kilalanin bilang Panginoon nito. Ha 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 ha. 18 taon na ang nakalilipas nang bumalik si Luo Tianheng mula sa Nanjing. Habang dumadaan siya sa Luoshui, nakaharap niya ang makapal na hamog na bumalot sa buong ilog. At sa gitna ng hamog na iyon, may narinig siyang iyak ng isang sanggol. Ang sanggol ay nakabalot pa sa kanyang duyan. Walang dalang anumang palatandaan. At hindi man lang alam kung saan siya nanggaling. Inuwi ni Luo Tianheng ang bata sa mansiyon ng Zenen, at pinangalanan siyang Guanlan. Ang Guan mula sa Lagusan, at ang Lan mula sa asul na tubig ng Luoshui, upang maunawaan ang mga lihim ng langit at lupa. Sa edad na 3, natuto na siyang magbasa. Sa edad na 5, nagbabasa na siya ng mga aklat ng digmaan. Sa edad na 7, pinapanood niya ang mga bantay na nagsasanay mag-espada. At basta na lang niyang naituturo ang kahinaan sa kanilang paghawak ng espada. Noong 10 taong gulang na siya, habang nakatayo siya sa kuta ng mansiyon ng Zenen, ang tanging sinabi lang niya ay masyadong masikip ang kaliwang bahagi, at masyadong makitid ang daan para umatras. Kinaumagahan, mismong si Luo Tianheng ang nagbago ng porma sayo ng kanilang hukbo. Noon, naniniwala ang lahat na magiging dakila siya balang araw. Gusto lang niyang pagmasdan ng tubig at ang mga ulap. Panoorin ang mga taong naglalakad at masdan ng pagaspas ng watawat sa hangin. Pero ayaw na ayaw niyang humawak ng espada. At ang mas kakaiba pa rito, sa tuwing hahawak siya ng espada, madali itong napuputol. Napuputol ang espadang kahoy at nagkakalamat ang espadang bakal. Maging ang mga mahiwagang espada, ay tila masisira na sa oras na hawakan niya. Munting Panginoon, sa seremonya ng paggising ng espada ngayon,
Bakit hindi muna kayo mag-ensayo para magpainit, hahaha. Mali ang direksyon ng iyong espada. Masyadong mabilis ang iyong unang saksak, at masyadong mabigat ang iyong ikatlong hakbang. Kaya kapag binabawi mo na ang iyong espada, nahuhuli ng bahagya ang iyong kanang balikat. Kung makikipaglaban ka talaga sa isang kalaban, hihintayin lang nila ang iyong ikatlong saksak, at doon sila sisingit sa iyong depensa, at hindi mo na mababawi ang iyong espada. Ha 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 ha. Patawarin niyo po ako, batang Panginoon. Mukhang hindi po karapat-dapat ang aking kahoy na espada para sa inyo, batang Panginoon. Ha ha ha, sa tuwing nababali ang espada sa mga kamay niya, nakadarama siya ng hindi maipaliwanag na pait sa kanyang puso, na tila ba ang bagay na matagal na niyang hinihintay, ay hindi kailanman dumating. Tama na, ha ha ha. Nagpupugay po sa pamilya. Nabali na naman. Ngayong araw ay ang seremonya ng paggising. Ano man ang maging resulta. Ikaw pa rin ang aking anak. Pinuno, malapit na pong magsimula ang takdang oras. Naghihintay na ang konseho ng mga elders sa platforma ng pagsubok. Naintindihan ko. Naghihintay na lamang na tuluyang sumabog ang kapangyarihan sa platforma ng pagsubok. Ano ang iginuguhit mo, 100 para makatakas? Kapag naging isang dakilang master ng espada ka na balang araw, isabit mo ito sa iyong espada. Paano kung wala akong espada? At doon mo na lang isabit sa iyong baywang. Sa labas ng pangunahing bulwagan ng Zenon Mansion, naitayo na ang platforma ng pagsubok. Ngayong araw ay hindi lamang simpleng seremonya ng paglipat sa pagiging matanda para sa pamilya Luo. Dumating din ang lahat ng mga tanyag na personalidad sa lungsod ng Wulen. Punong Luo, inaalala rin ng prinsesa sa kabisera ang mga kaganapan ngayong araw. Kung magiging maayos ang paggising ng kapangyarihan ni Batang Panginoong Guanlen, tiyak na labis ding masisiyahan ng kagalang-galang na punong ministro. Maraming salamat sa inyong paglalakbay mula sa malayo, Ginoong Joe. Likas na magkamag-anak ang Zenon Mansion at ang mansyon ng punong ministro sa pamamagitan ng kasal. Kaya hindi ito abala sa akin. Pinuno, pagkatapos ng seremonya ng paggising ngayong araw, dapat na ring mapagpasyahan ng takbo ng paligsahan ng pamilya. Ayon sa batas ng paligsahan, may 3 araw pa. At pagkatapos ng 3 araw ay pagpapasyahan na ang mga pwesto sa akademya para sa mga batang Panginoon. Ang mga pwesto para sa 3 malalaking akademya ay may kinalaman sa kapalaran ng pamilya Luo sa susunod na 10 taon, kaya hindi natin ito maaaring baliwalain. Magsisimula na ang seremonya ng paggising. Luoyon, ikawalong ranggo ng likas na lumilipad na espada. Ikawalong ranggo ng likas na lumilipad na espada. May katangiang kahoy, likas na kakayahan, espada ng berdeng baging. Luoming, ikapitong ranggo ng likas na lumilipad na espada. May katangiang lupa, likas na kakayahan, kalasag ng makapal na lupa. Luo Chenggayo. Ikaapat na antas. Isang ikaapat na antas na lumilipad na espada. Luo Chenggayo. Isang ikaapat na antas na espadang buhay. Likas na kakayahan. Ang Jinling na pambasag ng baluti. Jinling na pambasag ng baluti. Isa itong nakamamatay na teknik na sadyang pambasag sa espiritual na pananggalang ng katawan. May tagapagmana na ang pamilya Luo. Nasasabi ka kung makita ang iyong espada. Luo Guanlen. Luo Guanlen. Humayo ka. Unang daloy. Walang kahit anong pintig ng espiritual na enerhiya. Pangalawang daloy. Pangatlong daloy. Walang anumang tugon ng bantayog ng gising espada. Walang liwanag. Walang anino ng ulap at espada. Walang hagong ng espada. Walang kahanga-hangang anyo ng isang immortal sa mundo.
Wala siyang nakitang kahit ano. Sa loob ng kanyang kamalayan, mayroon lamang matinding kawalan, napakalaki at napakalalim. Parang isang dagat na walang hangganan. Ang karaniwang bakal na espada ay naputol sa gitna. Makinis ang pagkakaputol nito, na tila ba hiniwa ng isang di nakikitang puwersa mula sa loob. Kunin ang espadang may banayad na marka. Ang espadang may banayad na marka. Kung ang pagkaputol ng karaniwang bakal na espada ay maaari pang isisi sa mababang kalidad nito. Ha ha ha. Pero pati ang espadang may banayad na marka ay naputol din. Bakit? Hindi ba talaga siya karapat-dapat na humawak ng espada? Ang proyeksyon ng espada ng mga nuno. Ang seremonya ng espada ng pinuno ng angkan ay may kinalaman sa mga bantay ng batang Panginoon ng pamilya Luo. At may kinalaman din sa mga pwesto sa tatlong dakilang akademya. Kung hindi natin ito susuriing mabuti, paano natin mapapaniwala ang lahat? Sige, simulan ng pagsubok. Iyan ang lumilipad na espadang pamana ng Mansiyon ng Zenan. Ang anino ng espadang Genyu. Ang lumilipad na espadang ito ay minsang sumama sa dating hari ng Zenan sa pakikipagdigma sa katimugang hangganan. Ito ang simbolo ng kagitingan ng pamilya Luo. Hindi ito ordinaryong lumilipad na espada. Kinakatawan nito ang 100 taon ng tagumpay at kasaysayan ng pamilya Luo. May nakita siyang bagay na hindi nakita ng iba. Bago tuluyang mabasag ang anino ng espadang Genyu, tila bahagyang yumukod ang dulo ng espada. Napakaselan na tila ba nagbibigay ito ng galang. Hindi ito nabasag, kundi yumuko. Walang espadang nakatadhana si Luo Guanlen. Walang antas, walang elemento. Walang likas na kakayahan, at walang tadhana sa espada. Nang mabatiwan ang mga salitang walang tadhana sa espada, para itong tatlong espada na sabay na tumaga kay Luo Guanyong. Ang posisyon bilang batang Panginoon, ang pwesto sa tatlong dakilang akademya, ang kasunduan sa kasal sa palasyo ng punong ministro. Lahat ng ito ay nanganganib gumuho sa sandaling ito. Masdan si Li Yijing. Walang espadang nakatadhana si Luo Guanlen. Wala siyang karapatang magpatala sa tatlong dakilang akademya. Ayon sa batas ng mga ninuno ng pamilya Luo, ang posisyon ng batang Panginoon ay dapat muling pagpasyahan sa pamamagitan ng paligsahan ng angkan. Anak ko pa rin siya. Kayang palamunin ng palasyo ng Zenan ang isang walang tadhana sa espada. Ngunit hindi natin maaaring hayaang magmana ang isang walang kapangyarihan. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Ang dantaong kapalaran ng pamilya Luo ay hindi maaaring sumama sa paglubog ng isang batang hindi alam ang pinagmulan. Kung ang batang Panginoon ay makikilahok sa paligsahan ng angkan, ang pwesto sa tatlong nangungunang akademya ay mapapasaiyo pa rin. Kung hindi mo kaya, isuko mo ang sagisag ng batang Panginoon pati na rin ang pwesto sa rekomendasyon ng espada. Kung si Ginoong Guanlen ay pansamantalang hindi makakalahok sa pagsusulit ng akademya, ang kasunduan sa kasal ay maaari pa ring pag-usapan ng masinsinan. Kapatid na Guanlen. Ang taong walang espada. Karapat-dapat pa ba siyang magsuot ng palawit nito? Ha ha ha. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ng liwanag na dating nakatutok sa kanya ay magiging isang bundok na dadagan at dudurog sa kanya. Ngunit sa mismong sandali na bumaba siya mula sa altar ng paggising ng espada, bigla siyang nakarinig ng isang napakahinang huni ng espada. Walang nakapansin. Nasa pinakamalalim na bahagi ng malayong bangin ng mga inabando ng espada, may isang piraso ng sirang puting bakal na daan-daang taon nang nananahimik. Ang biglang kuminang ng bahagya sa isang saglit. Hindi ito basta ordinaryong bakal. Hindi ito isang simpleng espiritual na espada. At lalong hindi ito isang maliit na bagay na kayang maunawaan ng sinuman sa maliit na lungsod ng Wo. Ang dalawang salitang iyon ay tila nagmula pa sa dulo ng panahon. Lumubog ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang seremonya ng pagpapatawag ng espada sa mansyon ng Zenan sa bayan ng Wagaw ay natapos bago magtanghali. Ngunit ang gulo na iniwan ng Maringal na seremonya na iyon ay tila lumalaking alon na hindi mapakalma. Sino ang mag-aakalang ang batang Panginoon na 18 taong inalagaan ng mansyon ng Zenan ay hindi man lang makapagpatawag ng kanyang nakatadhanang espada. Walang nagpakitang pambihirang palatandaan sa langit, at walang taglay na talento sa espada. Ito ang tinatawag na isang seremonya ng espada ang magpapasya sa lahat.
At ang pinakamalalang bahagi, ang mga pwesto sa tatlong dakilang akademya. Kung mawawala ang pwestong iyon, ang kasunduan ng batang Panginoon ng mansyon ng Zennen sa pamilya ng punong ministro, ay tiyak na mapapawalang bisa. Sa edad na 7 taon, nakikita na ni Guanlan ang kahinaan ng mga pambihirang galaw ng espada. Pero wala pa rin itong saysay ngayon. Dahil sa lupain ng Junwook, ang nakatadhanang espada pa rin ang nagpapasya sa lahat. Minsan lang sa loob ng 3 taon bumisita ang 3 dakilang akademya sa lungsod ng Wulen. Ang pwestong dati nang nakatabi para sa kanya ay baka hindi na may pagtanggol. Sa mga eskinita, bago pa man makasulat ng kwento ang mga tagapagsalaysay, ay mabilis nang kumalat ang kung ano-anong balita. At sa loob ng bulwagan, walang sino mang nang-ahas na unang magsalita. Ang katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo, lalo na kapag ang titig ng lahat ay nakapokus sa iisang tao. Bigo si Guanlan sa pagpapatawag ng espada at wala siyang nakatadhanang espada. Siya pa rin ang nakaupo sa trono ng batang Panginoon. At hawak pa rin niya ang kasunduan sa kasal sa pamilya ng punong ministro. Pati na ang opisyal na pwesto ng rekomendasyon sa 3 dakilang akademya. Hindi naman puro mga gumagamit ng espada lang ang tinatanggap sa 3 dakilang akademya. Ang akademya ng Qingyu ay tumatanggap ng mga nagsasanay sa lakas. Habang ang akademya ng Mingxing naman ay tumatanggap ng mga nag-aaral ng karunungan. Ngunit anuman ang landas ng pagsasanay, kailangan pa rin ng matibay na pundasyon. Pinuno, maaari mo nga siyang protektahan. Pero hindi sa paraang isasakripisyo ang buong kinabukasan ng pamilya Luo. Hindi nga niya kayang gumamit ng sariling nakatadhanang espada. Kaya wala nang saysay ang lahat ng ito. Gumuho na nga ang minahan sa timog bundok. Nag-alsa pa ang mga dating tauhan ng hukbong Zennen at may mga butas sa patakaran ng buwis sa ilog Luoshui. Pinuno, hindi ko naman itinatanggi na matalino si Guanlan. Pero hindi sapat ang talino para maging nakatadhanang espada. Sa huli, lakas pa rin ng espada ang pinapahalagahan sa lupain ng Junwook. Hindi naman naghahangad si Cheng Gaio na agawin ang posisyon ng batang Panginoon. Pero ang pwesto sa 3 dakilang akademya ay nakasalalay sa kinabukasan ng ating buong pamilya. Kaya kung may iba pang kabataan sa ating angkan na may kakayahan at nais sumubok, dapat nating pagpasyahan ito ng patas sa darating na paligsahan ng pamilya. Paano mo ba gustong linawin ang lahat? Ang 3 pagsubok sa paligsahan ng angkan, buto, kaluluwa, lakas, at pagsubok sa puso. Kung makakapasok ka sa nangungunang 3, ang token ng Young Master at ang pwesto sa akademya ay mananatiling sa iyo. Dahil ang usaping ito ay tungkol sa token ng Young Master at sa pwesto sa akademya. Marapat lamang nagawa natin ito ng kasulatan. Nanghahamon ka, sige, ang ama ni Luo Guanlan. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. Guanlan, hindi naman sa pinag-iinitan kita. Sadyang may mga posisyon lang talaga, na hindi nakukuha sa limos o awa ng iba. Kung ganoon, kunin ninyo ito pagkaraan ng 3 araw. Ang mga bagay na gusto ninyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngunit kung makukuha ninyo ito o hindi, depende na yan sa sarili ninyong kakayahan. Ama, patawad po. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil napahiya ko ang mansyon ng Zennen ngayon. Kalokohan, ang karangalan ng mansyon ng Zennen ay hindi nakasalalay sa iyong espada ng buhay. Kaya naman, naniniwala ako sa iyo. Gusto kong pumunta sa bangin ng mga pinabayaang espada. Sa bangin ng mga pinabayaang espada. Pulos mga sirang espada lang ang nandoon. Mga sirang espada, anong gagawin mo roon? May narinig akong boses. Anong boses? Ang ugong ng espada. Huwag mo nang alalahanin ang mansyon ng punong ministro. Kung talagang nais niyang umatras, paano kung handa siyang umatras? Isang pangako lang naman iyon ng ating kabataan. At kung ayaw naman niya, hindi ko siya sisisihin. Young Master Guanlan. Narinig iyon ni Young Master Luo Guanlan. Ngunit hindi siya huminto. Young Master. Hindi ka pa kumakain mula kanina pang tanghali. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa'yo? Ano naman kung makita nila ako? Wala ka lang namang espada ng buhay, hindi naman yan. Nakakahawang sakit. Ang mga sinasabi nila, huwag mong paniwalaan ang lahat. Hindi porket sinabi nila ay tama na sila. Hindi naman sa marami ka nang natulungan noon. Hindi ka walang silbi. Walang pakialam ang kontinente ng Junwo sa mga ganyang bagay.
Ibig sabihin lang yun, bulag ang kontinente ng Janwo. Sa paligsahan ng angkan pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako para panoorin kang manalo. Batang Panginoon, gusto kong pumunta sa bangin ng mga sirang espada. Dahil hawak ninyo ang utos ng pinuno ng angkan, natural na maaari kayong pumasok. Ngunit, Batang Panginoon, mabigat ang enerhiya ng yin sa bangin ng mga sirang espada at kakaiba rin ang ugali ng elder doon. Kung pupunta kayo roon, huwag ninyo na lang siyang patulan. Maraming salamat. Ilagay mo sa kaliwa ang mga sirang espadang itinapon ngayong araw. Hindi ako naparito para magtapon ng espada. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo rito, makikinig sa mga espada? Patay na ang lahat ng espada rito. May tinig pa rin kahit ang mga patay na espada. Ikaw pala ang sinasabi nilang walang tadhana sa espada ngayong araw. Opo. Habang palalim ng palalim, lalong dumarami ang mga espada. Ang ilan sa mga ito ay mayroon pang napakalalalim na bakas ng espada. Tila ba ang bawat espada ay may sariling laman at puso. Walang kahit anong banal na liwanag. Ngunit puno ng mga sirang espadang dumaan sa mahabang panahon. Si Shenro Oyen ay tumigil sa harap ng isang sirang espada. Ang tiradang ito ay hindi dapat ipinilit. Kung umatras lang sana ng kalahating hakbang, at ginamit ang lakas ng paligid para pigilan ang espada, mas humaba pa sana ang buhay ng kahit 3 sandali. Bakit hindi mo hawakan? Baka muling mabali. Narito ka sa bangin ng mga sirang espada. Lahat ng espadang napupunta rito ay minsan nang nabali. Kaya wala nang masama kung mabali pa ito muli. Kahit na natalo pa rin ito sa huli. Ngunit ang tiradang iyon ay mas naging buo kaysa Rati. Ano ang pangalan ng espadang ito? Hindi ko alam. Karamihan sa mga espada rito sa bangin ng mga sirang espada ay wala nang nakakaalala sa pangalan. Ang mga nagdadala rito ay sinasabi lamang ng mga sirang espada at basura na ang mga ito. Bihira lang ang nagsasabi kung ano ang mga pangalan nito noon. Makakaramdam din ba sila ng hinanakit kahit walang pangalan? Kung ang tao nga ay naghihinakit kapag nawalan ng pangalan, paano pa kaya ang mga espada? Ang nakapagtataka, ang mga espadang kapag nilalapitan mo lang ng kaunti, ang mga sirang espada na walang ginawa kundi manggupit ng mga kasuotan, ay nakapagtatakang napakatahimik ngayong araw, na tila ba nagbibigay daan. Ang tinig na iyon ay mas malayo, mas malinaw, at mas mapanglo. Tila mula pa sa hindi mabilang na mga panahon ang nakalipas, tumawid sa pagitan ng libo-libong daigdig, upang dahan-daang kumatok sa pintuan ng kanyang puso. Kung darating ang araw, kung ang libo-libong espada sa bangin ng mga sirang espada ay magliliwanag ng walang talem, ibig sabihin nito ay dumating na ang taong naghihintay sa espada. Dumating na ang naghihintay sa espada. Sa gitna ng walang hanggang kadiliman, libo-libong bituin ang bumabagsak. Isang taong nakaputing kasuotang tigmak sa dugo, ang nakatayo sa pagitan ng mga bitak ng kalangitan. Hindi maaninag ni Luo Lianlan ang kanyang mukha, pero nararamdaman niyang pagod na siya. Anong nangyari sa'yo? Ano ba ang nakita mo? Isang tao. Hindi ko alam kung sino. Pero pakiramdam ko, pagod na siya. Kailangan mong lumahok sa paligsahan ng angkan sa loob ng 3 araw. Hindi ko alam kung paano ka makikipaglaban ng walang sariling lumilipad na espada. Hindi mo alam, pero naglakas loob ka pa ring tanggapin. Kung hindi, patuloy lang nilang tatapakan ng aking ama. Napakabuti mong anak, hindi ito sa pagiging mabuting anak. May mga bagay lang na hindi maaaring ipasa sa iba. Sinabi na ba ng guro? Naririnig mo ba? Makinig sa mga espada. Anong pakikinggan? Ang pakikinggan ba ay kung paano natalo ang mga sirang espadang ito? Kaya naman pala, pare-pareho na kayong natalo noon. Wala siyang itinalagang lumilipad na espada, walang antas, walang natatanging kapangyarihan, at walang likas na kakayahan. Ngunit sa sandaling ito,
137 sirang espada ang sabay-sabay na umugang. Alam ko kung nasaan ka. Bago magdilim, makinig ka muna sa 10 espada. Kung hindi mo marinig ang pagkakaiba, huwag kang matutulog. Wala siyang itinalagang lumilipad na espada. Ngunit may 3 araw pa siya. Matapos ang 3 araw, sa entablado ng paligsahan, gagamitin pa rin niya ang mga talunang espadang ito para harapin ang ika-4 na antas ng Xuanling ni Luo Chenggayo. Kung hindi mo yan marinarig, huwag kang matulog. Sa unang gabi, makinig ka sa 10 espada. Kapag nagkamali ka kahit sa isa lang, ulitin mo. Sige. Masyadong mabilis, hindi pa tapos ang galaw ng espada. Sumugod ka na agad ng kalahating hakbang. Pagkatapos, kung umatras ka lang ng kalahating hakbang, hayaan mong pigilin ng Yushi ang enerhiya ng espada, tsaka ka tumalon pabalik ng 3 pulgada mula sa ibaba. Kahit paano, hindi ka dapat natalo ng ganoon kabilis. Para sa unang espada, ituturing kung tsamba mo lang iyon. Hindi sapat ang katigasan ng espada mo, kundi dahil ayaw mong umatras. Ang pag-atras sa hakbang na ito. Pero kapag umatras ako, hindi ba't pagkatalo na iyon? Kung ang pag-atras ng isang hakbang ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong huminga, nandyan pa naman ang susunod na laban. Kung hindi ka umatras, mababali ang espada at magugulo rin ang isip mo. Ang marinig ang tunog ng pagkatalo ay hindi nangangahulugang kaya mo na itong gawin. Heto, hawakan mo. Pwede na, kahit paano ay alam mong hindi mo ito kayang saluhin. Papatiran kita. Masyadong mabagal ang pag-atras mo. Masyadong diretso ang talon mo. 3 beses ka nang namatay. Ulitin mo. Nabalitaan mo ba? Pumunta si Luo Guanlan sa Cliff of Broken Swords nang walang kapalaran sa espada para lang makinig sa mga sirang espada. Talagang kumakapit na siya sa patalim ngayon. Hahaha, may tunog din ba ang mga patay na espada? Ang paligsahan ng angkan sa Cliff of Broken Swords ay gaganapin pagkalipas ng 3 araw. Hindi naman siguro siya magdadala ng sirang espada sa entablado, di ba? Wu Qing. Gusto rin niyang makapasok sa 3 nangunguna. Hindi nga binaygo ng ika-4 na antas ng Xuanling ang pamilya Luo. Pagkalipas ng 3 araw kung hindi siya makapasok sa 3 nangunguna, ang atas ng batang Panginoon at ang slot sa akademya ay dapat lamang na ibigay sa iba. Hindi sa mananalo ako. Gusto lang niyang ipakita ng malinaw sa lahat ang agwat niya sa isang tunay na pinuno ng espada. Ang pinatutunayan ko lang ay ang aking espada. Binibini, may balitang dumating mula sa lungsod ng Wulan. Nais pong makipagkita ni Xiao Luogan ng Zenen Mansion, Miss Lan. Sabi ng sugo, kung muli siyang matatalo sa labanan ng angkan paglipas ng 3 araw, baka mapawalang bisa ang kasunduan sa kasal. Ano raw ang sinabi niya? Sino ka mo? Si Xiao Luogan. Miss Lan. Kung mawawalan nga ng slot sa akademya ang Zenen Mansion, baka magbago ang isip ng madama tungkol sa inyong kasal. Desisyon na yan ng mga nakatatanda. Pero kasal niyo pa rin po ito, miss. Lalaban siya sa patimpalak ng angkan 3 araw mula ngayon. Balita ko nga, may pastahan pa silang ginawa. Kapag hindi siya nakapasok sa nangungunang 3, kailangan niyang isuko ang titulo ng Young Master at ang slot sa akademya. Ipagpatuloy niyo ang pagsubaybay. Gusto kong malaman agad kung mananalo siya o matatalo pagkatapos ng 3 araw. Sadyang may mga oras na hindi ka naman talaga natatalo ng kalaban mo. Kundi natatalo ka ng sarili mong pride at katigasan ng ulo. May narinig ka ba? Hindi hihinto ang daloy ng tubig, kundi dadaloy lang ito sa mga gilid, at hahanap lang ng ibang daan. Hey! Tingnan nga natin kung ang isang tulad mong sanga ay matututo ring humanap ng ibang daan. Ayan, medyo maayos na tingnan. Pero sa arena ng sekta, walang maghihintay sa'yo na dahan-daang umiwas. Kailangan mong mabilis na umiwas nang hindi napuputol. Matibay ka rin sa sakit, ah. Marunong ka palang makibagay.
Sa ginawa mo ngayong gabi, kahit papaano ay hindi ka naman matatawag na walang silbi. Pero bukas ng gabi, kailangan mong makinig sa 20 espada. Ngayong gabi, hindi ikaw, kundi ang mga nabaling espadang ito. Sa unang gabi, kalahati pa lang ang napapakinggan mo. Napakabilis ng 3 araw. Pero noong unang gabi, hindi man lang nabali ang tuyong sanga. Kagabi, nakinig ka sa 10 espada. Ngayong gabi naman, 20 espada. Magkamali ka lang sa isa. Uulit ka mula sa simula. Opo. Mali ang tinitingnan niyang balanse. Nasa kanan ang espada, pero nasa kaliwa ang katawan. Hindi ang dulo ng espada ang dapat gumalaw, kundi ang mga paa. Nakikinig ka sa espada, ano ba ang sinasabi nito? Hindi naman kusang gagalaw ang espada ng mag-isa. Kaya tiyak na magkakamali ang galaw mo. Kung ganoon, mamaya ay huwag mo lang basta tingnan ang aking listahan. Hindi dahil naintindihan mo ay kaya mo nang sumabay. Sige pa, kahit mas mabagal pa ng kaunti. Bawat salita mo, lalong nababawasan. Dito ito naputol. Hindi ito ang paglabas sa bahay uod, kundi ang pagbasag sa bahaging naputol. Buti naman at hindi tuluyang mapurol ang utak mo. Gumising ka na. HMPH, kalahati lang ng nayon. Sapat na ang kalahating nayon para magkagulo. Kulang pa. Ang pagwasak sa baluti ay hindi dapat sa panlabas lang. Dapat din itong wasakin ng bangkay. Dumating na ang ikalawang mensahe ng binibini. Nakipagpustahan na si Luo Guanlen. Kung pagkalipas ng 3 araw ay hindi makapasok sa unang 3 ang Zubi, ay isusuko niya ang simbolo ng batang pinuno at ang pwesto sa akademya sa pamilyang Go. Ano ang sinabi? Sinabi ng madam na kapag natalo siya, maaari nang muling pag-usapan ng kasunduan sa kasal. Paano kung manalo siya? Paano kung manalo siya? Kung ganoon, kapag binanggit muli ng pamilyang Go ang pagbawi sa kasal, ay magiging masyado itong pangit tingnan. Kung ganoon, maghintay tayo pagkalipas ng 3 araw. Ang ikatlong ito ay natalo dahil sa pagmamadali. Ang ikatlong iyon ay natalo dahil sa pagpilit kahit ubos na ang lakas at hindi umurong. Ang ikatlong iyon ay natalo dahil nagkamali sa pagtingin sa gitna. Ang ikatlong iyon ay nagkamali sa pagtingin sa gitna. Ang ikatlong iyon ay natalo dahil sa pag-aakalang ang haba ay sapat na para talunin ang maikling espada. Halimaw, pinapagalitan ka ni Tio Chin, huwag kang matuwa. Wala talagang kahit isang espada sa platforma ng Xinjiang. Sumagot ba sa iyo? Hindi. Mali, hindi sa walang espada. Masyado lang itong walang laman. Sobrang walang laman kaya kahit ang mga ordinaryong lumilipad na espada ay hindi nang ahas na bumaba. Ang karaniwang tao ay parang isang maliit na lawa lang. Kapag nahulog doon ang isang napakaliit na espada, wala ka man lang maririnig na alingaw-ngaw. Kung ganoon, ano ako ngayon, pagkalipas ng 3 araw? Tingnan natin kung gaano ka talaga kahusay. Medyo kawili-wili nga. Malayo pa ang kailangan mong marating. Buti naman at alam mo, paano siya makakapasok sa unang 3 pagkalipas ng 3 araw. Si Luo Jingan ng lungsod ng Luo na lumampas sa ika-4 na antas ng Xuanlen. At ang ika-5 antas ng Laifeng. Sa 18 antas ng Luo Qing, alin nga ba doon ang madaling lampasan? Pagkalipas ng 3 araw, hindi lang posisyon ng batang Panginoon ang nakataya, kundi pati na rin ang kasunduan sa kasal sa pamilya ng punong ministro at ang mga pwesto sa 3 dakilang akademya. Kapatid na Cheng Yu, sa loob ng 3 araw, lalaban ka ba talaga ng todo? Ang pagtitimpi sa entablado ng paligsahan ay maliit na bagay lang. Binibini, naghanda na ang ginang ng 2 sulat. Ang isa ay ipadadala ng may pag-asa kapag natalo siya. At ang isa naman ay ipadadala kapag nanalo na siya, na nagsasabing wala siyang kasama. Binibini, umaasa ka ba talagang mananalo siya? Gusto ko lang malaman. Kung tatanggapin na lang ba niya ang kanyang tadhana?
Maaari rin akong matalo. Narinig ko. Narinig ko ang sarili kong tinig. Kapag narinig mo lang kung paano ka matatalo, doon mo lang makakamit ang karapatang hindi matalo. Ang lahat ng ito ay sapat na para mapahiya ka sa entablado ng paligsahan. Hindi pa ba sapat, mangarap ka ng gising? Kaya pala aakyat ka sa entablado dala ang sanga ng kawayan para lang mapahiya. Maraming salamat. Huwag na. Kapag natalo ka ng nakakahiya, mapapahiya rin ng matanda. Tandaan mo, huwag mong isiping manalo. Huwag ka munang mamatay sa sarili mong laban sa loob ng iyong puso. Malapit na ang 3 araw. Isang sanga lang ng kawayan ang kanyang gagamitin sa pag-akyat sa entablado ng paligsahan upang harapin ang kalabang may ika-4 na antas ng mahiwagang kapangyarihan. Kinaumagahan, tumunog ang mga tambol ng digmaan sa palasyo ng Zennen. Sa unang hampas pa lang nito, ang buong palasyo ay biglang nabalot ng matinding katahimikan. Ngayong araw gaganapin ang paligsahan ng pamilya sa palasyo ng Zennen. Ang paligsahan sa taong ito ay hindi lamang magpapasya sa ranggo ng mga batang disipulo, kundi magpapasya rin kung sino ang magiging batang Panginoon. At maging ang mga mapipili para sa 3 dakilang akademya. Ang paligsahang ito ay may 3 yugto. Ang mga sesuko, ang mga lalabas sa guhit, at ang mga mawawalan ng kakayahang lumaban ay ituturing na talo. Maaaring gamitin ang mga lumilipad na espada, at ang mga likas na kapangyarihan. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang sadyang pagkitil ng buhay. Kung walang sariling lumilipad na espada, maaari ring gumamit ng pangkaraniwang sandata sa laban. Pangkaraniwang sandata nga. Kailangan pa bang sabihin kung para kanino talaga ginawa ang patakarang yan? Nabalitaan ko kahapon na kumuha raw siya ng sanga ng puno. Gagamit ng sanga sa laban, mas mabuti pang sumuko na lang siya agad. Hahaha, hindi yata niya pinapahalagahan ang buhay niya. Bagay naman sa kanya ang gumamit ng sanga bilang espada. Hahaha, may mga taong halatang halata ang pagtawa. Pero may ilan ding hindi magawang tumawa. Dahil nakita na nila ang sanggang iyon. Kung paano ito huminto nang may 3 pulgada na lang ang layo sa leeg. 3 hininga. Sapat na para magbago ang takbo ng buhay. Totoo, 3 hininga lang talaga. Ang ginto at pilak na mapangwasak armadura ay sapat na para protektahan ka. Isang ika-4 na antas ng lumilipad na espada. Matatag umatake, matatag din kung umatras. Ang ganyang uri ng kabataan ay karapat-dapat talagang pumasok sa akademya. Pero sa gitna ng entablado ngayon, bukod sa inaasahang resulta, may isa pang sorpresang walang sinumang nakakaintindi. Para sa susunod na laban, Luo Guanian laban kay Luo Qingxi. Oras na niya. Papatayin ba talaga niya ito? Hindi ba't may hawak pa naman siyang sanga? Maawa ka, magdahan-dahan ka naman. Ginoong Guanlen, maaari ka nang magsimula. Magiging batang Panginoon pa naman siya bukas, hahaha. Ang ataking ito ni Qingxi ang pinakamapanganib para sa walang lumilipad na espada na magpoprotekta sa kanila. Talaga bang umakyat siya sa entablado na sanga lang ang hawak? Sumusuko na ba siya o sadyang nabaliw na? Hahaha, ang iba, pag-akyat sa entablado, napaliligiran ng mga lumilipad na espada. Pero siya, umakyat na may hawak lang na isang sanga. Hahaha. Magsimula na tayo. Ang ataking ito ang pinakamabisang pangontra sa taong walang lumilipad na espada. Kapag nagapos ka na nito, ni hindi ka na makakagalaw pa. Hahaha. Sa paanan ng asul na bato, na tila ba isang buong pader ng bangin. Pero sa katunayan, hindi ito iisang buong piraso. May mga lomet na noon pa man ay naroon na. At mayroon ding napakanipis at mahinang bahagi. At doon mismo sa mahinang bahaging iyon tumama si Luo Guanian. Hahaha, magaling. Sabi ko na nga ba? Para sa mga walang alam, sanga lang ang nakikita nila. Pero para sa mga nakakaunawa, nakikita nila ang nakatagong panganib. Isa pa. Nakailag siya. Hindi.
Ang tubig ay hindi hahadlang sa paningin, kundi magpapabasa lamang. Hindi iyon basta pagtukoy, kundi isang siwang. Napakaikli ng bangsi. Napakaikli na marami ang hindi man lang ito malinaw na nakita. Subalit sapat na ang bangsi upang makagawa ng malaking marka. Sa unang laban, natalo si Guan Yansheng. Hahaha, hindi ito dahil sa kawalan ng puso, kundi dahil ang lahat ng bagay ay maaaring maging espada. Masyadong mabigat ang espada mo, at masyado ring nagmamadali ang puso mo. Walang palakpakan sa unang sandali. Dahil hindi pa nila nauunawaan ang nangyari, tila nararamdaman ko pa rin. Ang panginginig ng kalasag ng espadang huto ng ito ay tamaan. Ang isang taong may tadhanang walang espada, bakit nagawa niyang gumamit ng isang tuyong sanga upang talunin ang isang nakatadhanang lumilipad na espada? Interesante. Ito na ba ang katuparan ng pangarap ng isang walang espada? Hindi sa dahil wala siyang espada, kundi dahil hindi pa niya nakikita kung saan dapat ihulog ang kanyang espada. Minaliit ba ng Wang Qingpo ang kanyang kalaban? Hindi ba maganda ang kanyang kondisyon? Maaari kayang naapektuhan siya ng sahig ng arena. Yari ito sa matitigas na bluestone. Siyempre, hindi pa yun sapat na patunay. Sa susunod na segundo pa natin makikita ang totoong kakayahan. Sa susunod na laban, si Luo Chenggayo laban sa mga disipulo ng pamilyang Luo. Mas mabilis ito kaysa kanina. Walang sinabi si Luo Chenggayo, subalit nakikita ng lahat na hindi na niya balak magpigil pa. May hawak na ikaapat na antas ng espadang Xuanti ang kanyang kalaban, habang siya naman ay may hawak lamang na isang tuyong sanga na walang pangalan. Hanggang sa sandaling ito, saka pa lamang sila tunay na nagtapat sa iisang arena. Sa tingin ko, talagang minaliit ng kalaban ang kanyang katunggali, ngunit ang totoong labanan ay magsisimula pa lamang. Kahit hindi aminin ng kanyang mga labi, ngunit iba na ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ito ang kahalagahan ng unang panalo. Sa susunod na laban, dapat nang maunawaan ng mga usisero na ang paligsahan ay hindi isang pasyalan. Ang Qingxi ay isang pagsubok pa lamang. Ang tunay na pagpatay sa kaaway ay darating pa lamang. Mabigat ang Qingxi. Matatag ang huto. Pero ang Lifeng ay mabilis. Napakabilis na walang kahit anong tunog. Nalampasan man, ngunit sa huli, ang kayang humarap sa isang espada ay hindi nangangahulog ang kaya ang lahat ng espada. May mga nakakita sa kanyang anino, at mayroon ding nakakitang bibigay na ang tuyong sanga. Luo Guanlan ang nagwagi. Mas mabilis ang kanyang pagkapanalo sa ikalawang laban, pero mas lumalim din ang lomet sa kanyang sanga. Sa bawat pagkapanalo ni Luo Guanlan, ang Xuanling ay mas nagiging matindi. Sa bawat panalo ni Luo Guanlan, lalong humihina ang tuyong sanga. Ito ang pinagkaiba ng isang sagradong espada at ng karaniwang bagay. Ang pinakamalaking agwat sa pagitan nila. Tapos na ang unang round. Ang mga nakapasa ay maghanda na para sa bunutan sa ikalawang round. Nakapasa si Luo Guanlan sa unang round. Pero sa pagsisimula ng ikalawang round, doon pa lamang talaga ipapakita ng paligsahan ang tunay nitong talem. Kaya mong iwasan ang Qingxi pero hindi nangangahulugang maiiwasan mo ang Lifeng. Kung ang Qingxi ay sumisimbolo sa bigat, ang Lifeng naman ay sa bilis. Hindi pa ito ang tamang panahon. May mga kapangyarihang kayang magligtas sa oras ng pangangailangan, ngunit kung hihiramin ito ng masyadong maaga, hindi mo na matatahak ang sarili mong landas. Nanalo si Luo Guanlan.
Pero nabalot ng mahabang katahimikan ang paligid ng arena. Dahil marami ang hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Ang isang taong walang sariling sagradong espada, na humahawak lang ng isang tuyong sanga, ay tinalo ang ikawalong antas na Qingshi na lumilipad na espada. Ngunit ang tuyong sanga ay tuyong sanga pa rin. Kakayanin kaya nitong labanan ng Lifeng. Pero baka hindi niya kayanin ang tunay na lumilipad na espada, sa paulit-ulit na pag-atake nito. Kaya pa ba? Hindi ito ang kawalan ng espada. Akala ko noong una, kaya niyang gawing espada ang kahit anong bagay. Bakit, hindi ba ganoon? Ha? Sa susunod na laban, papasukin si Luo Jingon. Sa entablado ng labanan, walang mata ang mga espada. Isang pagsubok lang si Luo Qingshi. Si Luo Jingon ang totoong panganib. Mabigat at matatag ang Bluestone. Pero ang Windsplitter, napakabilis nito. Sobrang bilis na wala ka nang maririnig na tunog. Sa susunod na laban, Luo Guanlan laban kay Luo Jingon. Sa pagkakataong ito, baka hindi na kayanin ang kanyang sanga. Ang sanggang iyan, hindi niyan mahaharangan ng aking espada. Wala akong balak lumaban. Hindi lalaban, haharapin mo ang Windsplitting Flying Sword ng ganoon lang. Kung hindi lalaban, ano pa ba ang magagawa niya? 10. Mukhang bibigay na talaga ang sanggang iyan. Magkaiba ang Windsplitting Flying Sword sa Bluestone Flying Sword. Napakabilis. May pinakikinggan siya. Ano ang pinakikinggan niya? Ang hangin ba? Naririnig mo ba? May anyo at direksyon ng Bluestone na nakikita ng mata, ngunit walang bakas na masusundan sa Windsplitter. Masyadong mabagal kung titingnan mo lang, kaya dapat lang itong pakinggan. At dahil kaya niyang makinig, pakinggan niya ito ng lubusan. Ang Windsplitting Paul Severeng. Gusto nitong putulin ang kanyang kamay na may hawak ng espada. Hindi nito pupunitin ng balat at laman. Ngunit puputulan muna nito ang kanyang daloy ng enerhiya. Nasugatan siya, tingnan mo. Hindi na niya kaya. Ang Windsplitting Paul Severeng ay hindi katulad ng mabigat na Bluestone. Ang tuyong sanggang iyan ay walang binatbat, pero kahit na nadadaig na siya, hindi pa rin siya natataranta. Binibini, nagigipit na siya ng ganyan. Gaano pa siya katagal makakatagal, sinasanay niya ang kanyang sarili sa Windsplitter. Kahit naipit ng ganito, nakasabay pa rin siya. Kaya nga nakakatakot siya. Matapos ang sukdulang kaguluhan, doon palang unti-unting lumilinaw ang landas. Hindi pa ito ang tamang panahon. May mga kapangyarihang pansagip sa kagipitan. Pero kung hihiramin mo ito ng napakaaga, hindi mo matatahak ang sarili mong landas. Huminto siya. Nabaliw na ba siya? Bakit ngayon pa siya huminto? Ang tunay na espada ay nakatago sa pinakatahimik na lugar. Ang bahaging iyon ay isa lamang palabas. Hindi ang talam ng espada ang tinamaan niya, kundi ang pagbabago ng ihip ng hangin na nakatago sa mga puwang. Ang dampi na ito ang nagpilit lumabas sa lumilipad na espada. Hindi na muling umatake si Luo Jingon. Bumagsak ang sanga. Pero sa mismong sandali ng pagkabasag nito, may nangyari rin. Espada ni Luo Guanlan. Sa mismong sandaling iyon. Habang mas bumibilis ang lumilipad na espada, mas mahirap itong aliko. Walang naiwang puwang. Abot na ng lumilipad na espada ang pinakamabilis nitong takbo.
Sa sandali bago mawalan ito ng tuluyan ng kakayahang lumiko, ginamit ni Luo Guanlan ng hakbang na humahabol sa hangin. Ang kanyang hangin ay kusang pumasok sa loob, walang pagnanasang pumatay. Walang malalakas na hampas. Tanging isang dampi lamang. Ang huminto sa eksaktong lugar kung saan ito dapat tumigil. At pagkatapos, ang hangin. Ang nagtulak sa kanya palabas ng hangganan. Si Luo Guanlan. Nanalo siya, natalo maging ang 5 lumilipad na espada ng bagyo ni Luo Jingon. Pero wala naman siyang lumilipad na espada. Kahit naputol na ang sanggang hawak niya, nanalo pa rin siya. Binibini, ibig bang sabihin nito ay maaari niyang gawing espada ang kahit na anong bagay. Hindi yun ganoon ka-simple. Hinahayaan niyang ang langit at lupa ang humawak ng espada para sa kanya. Narinig mo ang aking espada. Narinig ko ang hangin. Karapat-dapat kang harapin ko ng seryoso gamit ang aking espada. Sa sandaling ito, walang sino mang tumatawa. Dahil sa wakas, kinilala na niya ang kabilang lalaki bilang isang tunay na katunggali. Kaya pala seryoso siyang nakangiti, dahil tinalo niya ang ika-8 antas ng Qingshi gamit lamang ang isang sanga. At gamit ang kalahating putol na sanga, ay winasak ang ika-5 antas ng Lai Feng. Sa susunod na laban, si Luo Guanlan laban kay Luo Chenggayo. Si Luo Guanlan laban kay Luo Chengfeng. Dumating na nga ang labanan para sa posisyon ng batang pinuno. Ang labanang ito ang magpapasya sa lahat. Ang labanang ito ay hindi lamang patungkol sa kung sino ang magiging batang pinuno ng pamilyang Luo, kundi ito rin ang kauna-unahang tunay na salpukan ng may espada at walang espada. May mga nakasaksi. May mga nakasaksi rin ng labis na pagmamalaki, ang mismong binatang iyon, na nakatayo sa parehong tanghalan, ay nagpakita sa magkabilang panig ng magkaibang hinaharap. Isang tuyong sanga. Ang tumalo sa ika-8 antas ng Qingshi. At kalahating putol na sanga, ang nagwasak sa ika-5 antas ng Lai Feng. Ngunit sa susunod na tapatan, ang kanyang makakaharap, ay ang ika-4 na antas ng Xuanling. Mabigat ang Qingshi, at mabilis naman ang Lai Feng. Ngunit iba ang Xuanling. Kayang basagin ng Xuanling ang anumang baluti. Sadyang pumuputol ito sa anumang depensa at sumisira sa mga harang, gaano man ito katatag. Ano pang hinihintay natin? Sa susunod na laban, hindi na siya maaaring umasa lamang sa mga tuso niyang diskarte. Dahil ang Xuanling mismo, ay ang mismong talas at pundasyon ng lakas. Kung tatawagin pa rin siyang walang espada, ano na lang ang halaga nating mga may hawak ng espada? Ang titulong walang espada ay hindi na sapat upang pigilan siya. Isang tuyong sanga. Ang tumalo sa ika-8 antas ng Qingshi, at kalahating putol na sanga, ang nagwasak sa ika-5 antas ng Lai Feng. Ngunit sa susunod na tapatan, ang kanyang makakaharap, ay ang ika-4 na antas ng Xuanling. Kakayanin kaya ng kanyang walang espada na talunin ang pinakamalakas sa mga may espada. Sa susunod na laban, si Luo Guanlan laban kay Luo Chenggayo. Isang tuyong sanga ang tumalo sa ika-8 antas ng Qingshi, at kalahating putol na sanga ang nagwasak sa ika-5 antas ng Lai Feng. Ika-4 na antas ng Xuanling. Ito ang tunay na sukatan para sa nakababatang henerasyon ng Zennen Palace. Noong una, akala ng lahat ay isa lamang itong malaking biro. Ngayon, alam na ng lahat na ito ay labanan para sa pagiging tagapagmana. Malapit nang mabasak ang kanyang katawan. Kamururoon lang niyang marating ang ika-5 antas ng Lai Feng. Paano pa niya lalabanan ang isang nasa ika-4 na antas ng Xuanling? Ang lakas ng Lai Feng ay nasa bilis. Ang lakas naman ng Xuanling ay nasa katatagan nito. Kapag narating nito ang sukdulan ng katatagan, kaya nitong punan ng bawat puwang ng dahan-dahan. Gagamitin mo ba yan para labanan ako? Gagamitin ko ito hanggat kaya ko.
Hindi siya makakatagal lampas sa unang salpukan. Alam ko. Simulan na. Mabilis ang Lifeng, kaya may mga awang. Matatag naman ang Xuanling. Kaya naman pinupunan nito ang bawat puwang ng dahan-dahan. Ha? Ha? Ngayon, talagang wala ka ng espada. Ang walang tadhana sa espada ay talagang walang tadhana. Oo, ngayon ko palang narating ang tunay na pagiging walang espada. Ang iyong hangin, ang iyong tubig. Narinig mo ba? Walang silbi ang mga galaw mo sa harap ng Xuanling. Narinig ko na sa malayo, kaya naman, talagang wala na akong espada. Maaari niyo ba akong pahiramin ng kaunti? Hindi ito isang pagsigaw. Hindi ito galit na walang kontrol. Para itong mundong mortal na tinanggalan ng dumi, na nagpapakita ng kaunting kabanalan. Ha, hindi ba ito ang pag-unawa sa puso ng espada? Yumuko ka at tanggapin ang iyong kasalanan. Huminto ang hangin. Natahimik ang paligid. Naputol ang lahat. Kung ang lahat ng bagay ay maaaring maging aking espada, kung gayon, maaari din akong maging espada. Ako mismo ang talim ng espada. Hindi pa sapat. Huwag na. Kung seryoso siya, dapat maging seryoso na rin ako. Ha? Talo ka na. Si Guanmang ang nagwagi.
Napakalakas at napakabigat ng kanyang kalooban. Sapat ang lakas nito para talunin si Zuanlo. Napakabigat na halos matupok na ang kanyang puso. Sa susunod, babawi ako at ako ang mananalalo. Tanging ang muling nag-alab matapos maduraj ang pagmamalaki. Ang may tunay na lalim at bigat. Sandali lang. Walang sariling mahiwagang espada, ngunit nagawa ng kanyang liwanag na takpan ng buong langit. Hindi batid ang pinagmulan ng teknik na ginamit niya. Dapat ba nating kilalanin ang laban na ito? Kailangan pa itong suriin muli ng konseho ng mga nakatatanda. Sinasabi sa batas ng paligsahan ng angkan na maaari ring gumamit ng ibang bagay bukod sa espada. At maaari ring gumamit ng karaniwang sandata. Wala namang sinabi na hindi ito pwedeng gamitin. Tiniyak na ni Ginoong Yu na iyon ay tunay na enerhiya ng espada. Hindi ako sigurado, ngunit sigurado akong hindi siya. Humingi ng tulong sa iba at hindi rin siya gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Kung babaligtarin ng nakatatanda ang desisyon dahil lamang sa hindi niya ito maunawaan. Ibig sabihin ay masyadong makitid ang patakaran ng paligsahan sa Zenin Mansion. Ang ataking binitawan ni Luo Guanlan kanina ay walang tulong mula sa labas. At wala ring ipinagbabawal na teknik na dumungis sa kanya. Ginamit lamang niya ang kanyang sariling katawan upang maging espada. Kung hindi mo yun maunawaan, hindi ibig sabihin yun na lumabag siya sa patakaran. Sa paligsahan ng angkan sa Zenin Mansion, may nagwagi na. Sino pa ang may tutol? Ano ka ba talaga? Pagkatapos ng araw na ito, wala nang mangangaha sa buong lungsod ng Wulan na sabihing walang espada si Luo Guanlan. Ngunit alam ni Luo Guanlan na hindi siya ang tunay na nagising. Kundi ang nasa kailaliman ng kapirasong sirang bakal na ito, isang bagay na nahimbing ng daang-daang libong taon. Ano ka ba talaga? Ayos ba? Ayos lang. Siyempre naman, dahil hindi yan kabilang sa panahong ito. Kaso, hindi ko alam kung ilang beses mo pa yan mahihiram. Tio Chin. May alam ka ba tungkol sa kanyang pinagmulan? Isang sulyap lamang sa kanyang anino ang nakita ko. Hindi dahil isang hibla lamang ang iniwan niya, kundi dahil sa huli, ito na lamang ang tanging hibla na maaari niyang maiwan. Hindi kayang pantayan ng mga salita ang kanyang obra. Hindi kayang pigilan ng hagupit ng lumilipad niyang espada. Ang apat na salitang iyon ng sumpa ng dugo. Sa listahan ng mga naghihintay ng espada. Kilala mo ba kung sino ako o hindi? Ang alam ko lang, isa kang tagapaghintay ng espada. Alam kong may kinalaman ka sa wasak na bakal. At alam ko ring nagmula ka sa angkan ng mga tagapangalaga ng espada. Kagiting ang hindi kayang pasanin. Kung gayon, bakit mo ako tinutulungan? Nagising na ang putol na espadang ibinaon ko. Wala ito sa akin. Nasa loob ito ng daan-daang espadang narinig mo na. Sa hanging hinarap mo. Sa tubig na iyong namisdan. At maging sa mundong hindi mo pa nasisilayan. Tagatupad lang ako ng daan, hindi ko ito lalakarin para sa iyo. Ang ulan sa mahabang lansangan ay hindi kayang lumunin ang budi. Mahiwagang espiritu ng kalangitan. Noon, tinatawag natin siyang walang kapalaran sa espada. Pero ngayong naiisip ko, medyo katangahan nga iyon. Kung siya nga ang walang kapalaran sa espada, ano na lang tayo? Si Luo Chenggayo ang perpektong sagot, samantalang si Luo Guanlan ay hindi, kundi siya ang nasa kaibuturan ng puso. Ang 3,000 akademya ay nagnanais sa kanya. Ang huling sinulat mo kahapon ay hindi pa kumpleto. Saan banda ang hindi kumpleto? Hindi yan ang tunay na lumilipad na espada ng iyong kaluluwa. Hindi tinatanong ng 3,000 akademya kung mayroon kang lumilipad na espada. Kung ganoon, ano ang tinatanong nila? Kung may lakas ka ba ng loob na subukan ng iyong espada? Nagsisinungaling ka. Nang tanggapin mo ang plague kanina, nanginginig ang kamay mo. Ang tinitingnan lang nila ay kung sino ang tinalo mo. Pero ang tanging gusto ko lang malaman ay kung nasasaktan ka ba. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano ka kalakas.
Pero hindi ka naman ngayon lang naging Luo Guanlen. Binibini, ang sabi po ni Madam. Kung ang batang Panginoon ng mansyon ng Zenan ay tunay ngang masamang tao, marahil ay kailangang pag-usapan muli ang kasunduan sa kasal. Binibini, dumating po ang ikatlong prinsipe na si Li Shuicheng. May dala pa siyang mga regalo para sa pamamanhikan. Nabalitaan ko na may lumang kasunduan si Binibining Go sa batang Panginoon ng mansyon ng Zenan. Hindi sana dapat naging mapangahas ang prinsipeng ito. Kaya lang, sa kalagayan ngayon ni Luo Guanlen, magising man siya o hindi sa kanyang pagkakahimlay, ang kanyang kinabukasan ay lubhang madilim. Ang isang maningning na hiyas na tulad mo, Binibining Go, ay hindi dapat maging bilanggo ng isang walang pag-asang kasunduan sa kasal. Bakit ako ang pinupuntirya ng ikatlong prinsipe? Alam naman niyang may kasunduan kami sa kasal ni Luo Guanlen. Kung alam na pala niya, bakit nagpunta pa siya rito? Kung ganoon, hindi yon isang simpleng pamamanhikan. Sa naganap na pagsasanay sa lungsod ng Wulan, sunod-sunod ang naging panalo ni Luo Guanlen sa paligsahan ng pamilya, ang bato ng Shengqing. Sa tuktok ng Poli, nagpasailalim siya sa Xuanlen. At ang tatlong malalaking akademya ay may kani-kanilang mga pambihirang talento. Mahal na ikatlong prinsipe, kani-kanina lang ay sinabi mong madilim ang kinabukasan ni Luo Guanlen. Ngunit tila huli na ang balitang nakarating sa inyo. Kung ganoon pala, masyado palang minaliit ng prinsipeng ito ang Panginoong Luo na iyon. Hindi lang simpleng minaliit ng mahal na prinsipe, kundi napakasama rin ng tiyempo ng inyong pagdating. Dahil dyan, mas lalo ko tuloy siyang gustong makatagpo. Ang ikatlong prinsipe ng lungsod ng Lisway ay nagpunta pa rito upang mamamanhikan kahit alam naman niyang may umiiral ng kasunduan sa kasal. Maaaring mag-away-away at magpaligsahan ng mga tao sa mansiyon ng Zenan. At maaari rin nilang parusahan ang sarili nilang kasamahan. Ngunit hinding-hindi natin hahayaang tapakan tayo ng lungsod ng Lisway. Kahit ano pa ang mangyari, si Luo Guanlen pa rin ang batang Panginoon ng mansiyon ng Zenan. Pang-aagaw ba ng mapapangasawa ang nais gawin ng ikatlong prinsipe? Kung hindi ka pupunta, ako ang haharap para sa iyo. Maaaring hindi kita igalang o sundin. Ngunit walang karapatan ng mga tagalabas na hamakin ang mansiyon ng Zenan. Ang aking kasunduan sa kasal. Ako mismo ang mag-aasikaso. Sa pagpasok sa sekta, ang sinusubok ay ang iyong pundasyon. Sa science naman ay ang iyong halaga. At sa 3,000 akademya ay ang husay ng iyong espada. Kaya naman, sa 3,000 akademya ako pupunta. Isasama kita upang ayusin ang kasunduan sa kasal. At para na rin ipabatid sa lungsod ng Lisway, na buhay pa at narito pa rin ang batang Panginoon ng mansiyon ng Zenan. Tandaan mong palitan ng gamot sa iyong sugat habang naglalakbay. At huwag mo nang laging sabihing hindi ito masakit. Alam ko na. Huwag kang magpapatalo sa mga tagalabas. Ganoon ka rin. Bago sumapit ang araw ng kahapon, siya pa rin si Wu Jianming ng palasyo ng Zenan. Pagkatapos ng araw na ito ang unang pagkakataon na aalis siya sa lungsod ng Wulan bilang batang Panginoon. Luo Guanlen. Darating ka ba? Isang nakaraan na lamang ang kasunduan sa kasal. Ang takbo ng hinaharap ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamilyang Go. Kung magkakaisa ang palasyo ng punong ministro at si Li Haicheng, hindi na magiging problema ang lungsod ng Wulan. Oo nga, kahit magre-retiro na, marami pa rin kailangang harapin. Hindi ito isang simpleng alok ng kasal. Paraan ito ng lungsod ng Lisway upang subukin ang tatag ng palasyo ng Zenan. Patungo ako sa timog, doon sa kabisera. Hindi dapat magkagulo ang palasyo ng Zenan.
Sa arena, hindi siya kayang pigilan. Kung ganoon, alamin ninyo kung anong lakas ba talaga ang hiniram niya. Dapat na ring may pumunta sa panig ni Fei Jianfo upang mag-imbestiga. Maaari siyang bigyan ng isang upuan sa kainan. Ngunit pagkatapos nyun, ang kapalit ay mananatili pa rin sa kanyang katawan. Maaari kong hintayin ng pamilyang Go na pag-isipang mabuti ito. Hindi kailangang magmadali. Hindi pa napapawalang bisa ang kasunduan sa kasal. Nariyan pa rin ang lumang kasunduan. Hindi ko tatanggapin ang anumang bago. Kaya kung maghintay. Mahal na prinsipe, ang kasunduan ba sa kasal ang inyong hinihintay? O ang takbo ng sitwasyon? Binibining Zai, nauna nang pumunta si Luo Guanlen sa kabisera. Naintindihan ko. Paano naman ang sitwasyon sa akademya? Ang pagpunta niya upang agawin ang ikakasal ay laro lamang sa mundo ng mga tao. Ang akademya ang tunay niyang labanan. Kapag nakaalis na sa lungsod ang taong iyon, ang susunod na landas ay hindi na kayang harangin ni Fei Jianya para sa kanya. Nakaalis na ang tao, kaya parating na rin ang unos. Sa paglalakbay na ito, ang daan ang dapat nating bantayan. Ngunit laging may mga taong gustong sumayre sa tulay bago pa tayo makarating. Imbestigahan si Fei Jianya. Sino sa tingin ninyo kayo para imbestigahan si Fei Jianya? Isang hakbang papasulong. Iwan ninyo ang inyong dugo rito at lumayas kayo. Kayang supulan ng bakal ng Kentay ang espiritu ng Xuanling. Ngunit ang ilang sitwasyon ay hindi dapat lutasin gamit lamang ang bakal ng Kentay. Ang tao mismo ang dapat magsalita nito. Kung may espada, kusa itong bubunot sa kaluban. Aba, ang pantalon na ito ay parang sa matandang guro ah. Ano ba ang gusto mong gawin sa karayom na ito? May tunog ng yabag ng kabayo sa labas. Mukhang dumating na ang mga tao mula sa Zennen Mansion. Batang Panginoong Luo, matagal ko nang nabalitaan na alam ng ikatlong kamahalan na mayroon akong kasunduan sa kasal. Ngunit nagdala pa rin siya ng mga handog kasal sa ating pintuan. Medyo kawili-wili naman ang matagal nang nabalitaan na iyan. Nabalitaan ko lang na nagkaroon ng pagbabago sa kasunduan ng kasal. At nais kong bigyan ng pamilya Go ng isa pang pagpipilian. Ang mga bagay ba na ito ay para kay Go Anyu? O para subukin ang saloobin ng pamilya Go? Siyempre, ito ay tanda ng aking katapatan. Kung tapat ka, dapat mo munang tanungin ang tao. Ngunit kung ito ay dahil lamang sa sitwasyon, ay hindi mo na kailangang magsuot ng maskara ng katapatan. Hindi pa napapawalang bisa ang kasunduan sa kasal. Hindi ito papawalang bisa ng pamilya Go. At hindi ko rin tatanggapin ang bagong handog kasal na ito. Paano kung dumating ang araw na mabuhay na ang lumang kasunduan? Matatag man ito o hindi ito bagay para panghimasukan ng mga estranghero. Nabalitaan ko na nananalo si Batang Panginoong Luo kahit walang hawak na espada. Nais ding masaksihan iyan ng kaunti ng espadang Li Sui ng Xuanlen. Ang mansiyo ng punong ministro ay hindi isang arena ng labanan. Hanggang subukan lang. Kung hindi ito maginhawa para sa iyo, Batang Panginoong Luo, ay hindi kita pipilitin. Mahal na kamahalan, ang nais niyo bang makita ay ang sining ng walang espada o ang kapangyarihan ng Zennen Mansion? Batang Panginoon. He is. Isang pagsubok lang naman ito. Hindi kailangang gumamit ng espada. Ika-4 na antas, mataas na uri, kabilang din ito sa Longkei. Ang espadang ito ay hindi pumapatay ng tao, kundi ng patay na puso. Kung talagang may espada si Batang Panginoong Luo, ay hayaan mong makita ko kung nasaan ang iyong hangin. Nagkamali ka ng sinisilo. Wala akong espada, kaya walang hangin na makakandado. Mula pa noong una, nagkamali na ng tin-arget ang iyong teknik na Li Sui Windlock. Hindi pa napapawalang bisa ang lumang kasunduan. Kaya hindi dapat manatili rito ang mga handog kasal. Mahal na kamahalan, kung kayo ay naparito bilang panauhin. May tsa para sa inyo sa mansiyo ng punong ministro. Ngunit kung narito kayo upang agawin ang kasal, ibalik ninyo ang mga bagay na ito kung saan man galing. Mas kawili-wili si Senyorito Luo kaysa sa mga sabi-sabi. Ang sapilitang kasal ay isang laro lamang sa mundo ng mga tao. Habang ang akademya ng 3,000 ang tunay na labanan sa landas ng espada. At ang lumang tadhana sa kaibuturan ng pira-pirasong bakal
ay kadar-ilat pa lamang ng mga mata. Nasa uli na ang mga handog para sa kasal. Pero ang larong ito, hindi pa tapos. Mula sa maliwanag, ay lumipat na ito sa dilim. Naaalala mo pa ba? Naaalala ko. Noong bata ka pa, sinabi mong kapag naging pinakamahusay na master ng espada ka na sa buong mundo, ay darating kabitbit ang palamuting jade na ito upang pakasalan ako. Masyado akong padalos-dalos nang sabihin ko iyon noon. At ngayon, sa ngayon, hindi ko pa talaga nahahanap ang sarili kong espada. Hindi ko alam kung hanggang saan ako makakarating sa hinaharap. At hindi ko rin alam kung gaano karaming patibong ang naghihintay sa akin sa likod ng akademya ng 3,000. Kaya naman, hindi kita mabibigyan ng magagandang pangako ngayon. Pero bago matapos ang kasunduang ito sa kasal, hindi dapat iba ang magdesisyon para sa atin. Kahit ang pamilya Go, kahit si Li Shencheng, at kahit ang palasyo ng Zenen, ikaw lang. Ikaw lang ang may karapatang magpasya. Kung gusto mong habulin ang landas ng iyong espada, hindi kita pipigilan. Kung gusto mong pumunta sa akademya ng 3,000, hindi rin kita hahadlangan. Mananatili pa rin ang ating kasunduan. Hihintayin ko ang araw na darating ka para pakasalan ako. Sige. Hindi naman walang puso ang aking landas. Kapag naging matagumpay na ang aking pagsasanay sa espada, babalik ako para pakasalan ka. Huwag mong patagilin. Pipilitin ko. Hindi mo pa rin talaga alam kung paano ako suyuin. Pwede ko naman iyong matutuhan sa iyo sa susunod. Napakakulit at nakakainis mo nung bata ka pa. Noong ibinigay ko sa iyo ang puting palamuting jade. Akala mo simpleng pangkabit lang iyon na walang halaga. Tinanong mo pa nga kung pwede ba silang ipalit sa mas magandang espadang kahoy. Noong panahong iyon, wala pa talaga akong alam. Pero ngayon, kahit papaano ay naiintindihan ko na. Ngayon, naiintindihan ko na. Kung ganoon, dahan-dahan ka lang matuto, ha? Hawakan mo ito, huwag mo nang ituring na ordinaryong jade. Napalawit. Hindi na po mauulit. Naitakda na ang lumang kasunduan sa mundong mortal. Susunod, kailangan na nating harapin ang pagsubok. Nakabalik na sila, nakabalik na sila. Hindi nagbago ang kasunduan sa kasal sa pamilya Ho. Naibalik na rin ang mga handog sa kasal ni Li Haicheng. Nakaalis na siya. Sige, pumasok ka. Dapat na ring mapagpasyahan ang tungkol sa akademya ng 3,000. Ang Taicho ang pinakaligtas. Ang Tayans naman ang pinakamagaling sa pagbasa ng tadhana. Ngunit ang akademya ng 3,000 ang pinakamahirap. Pipiliin mo pa rin ba ang 3,000, HMM? May gusto akong alamin doon. Masyado nang maliit ang balon ng Zenen Mansion para sa isang tulad mo. Masyadong maliit ang lungsod ng Wulen. Doon, ang ika-4 na antas ay itinuturing ng pinakamataas. Ngunit sa akademya ng 3,000, ang ika-3 antas. At maging ang ika-4 na antas ay itinuturing lamang na karaniwan. Nasa ika-3 antas si Zai Qinggon. Maging ang lumilipad na espada ni Han Zhao ay nasa katamtamang antas lamang sa panlabas na bakuran. Kung ganoon, bakit sikat na sikat siya? Dahil isa siya sa 4 na pinakamagandang mag-aaral sa panlabas na bakuran. Sa tingin mo ba walang nakakita ng personal niyang iabot sa iyo ang paanyaya? Kaya pala hindi pa ako opisyal na nakakapasok, may gulo na agad akong kakaharapin. Ganoon na nga. Pero kahit may gulo, kailangan mo pa rin pumunta. Lahat ng bagong mag-aaral ay kailangang sumali sa pagtitipon para sa mga bagong solta. Hahatiin ang mga klase base sa inyong rango. Ang unang 100 ay may pagkakataong mapili ng mga guro.
Kapag napili ka ng isang guro upang maging personal niyang alagad, para mo na ring naitapak ang isang paa mo sa loob ng akademya. Ang mga personal na alagad ay makakagamit ng sariling yungib at bukal ng enerhiya, kasama na ang pahintulot na makapasok sa aklatan ng mga lihim na aral sa pag-eespada, at ang personal na paggabay ng mismong guro. Ang mapabilang sa unang 100 ay para lamang mapansin ka, ngunit ang mapabilang sa unang 10 ang tunay na magmamarka sa kanilang isipan. Paano kung sabihin kong ang unang pwesto ang gusto ko? Kung ganoon, kunin mo. Bukas din ay aalis na tayo. Hahanapin ko ang sarili kong espada. Sa biyahe, huwag mong kalimutang palitan ang iyong gamot, at huwag mo nang sabihing hindi ito masakit. Kaya ko pa naman. Wala rin namang pinagkaiba. Kapag nasa akademya ka na, huwag kang magmadaling magpakitang gilas. Pero kapag oras na para magpakita, huwag kang aatras. Pupunta ako sa akademya ng Taisho para hintayin ang pagising ng iyong nakatadhanang lumilipad na espada. Hahamunin muli kita sa labanan ng espada. Sige. Umalis na ang taong walang espada mula sa lungsod ng Wuling. Ang 3,000 akademya ng Katimugang Lupain ay sasalubong sa isang bagong mag-aaral na walang nakatadhanang lumilipad na espada. Ang labas ng lungsod ng Wuling ang tunay na Katimugang Lupain. Ang tagisan ng 3,000 akademya. May hawak ding kautusan. Siya ba ang taong walang espada? Bakit walang maramdamang enerhiya ng lumilipad na espada? Huwag mong sabihing nakapasok lang siya dahil sa koneksyon. 3,000. Kailan pa tumanggap ang akademya ng mga taong walang espada? Ha ha ha. Sandali, siya ba ang taong personal na binigyan ng kautusan ni Zai Chingon? Ha, si Zai Chingon. Ang Zai Chingon ay isa sa 4 na pinakamagandang babae sa labas. Dumating siya. Ang taong walang espada na binigyan ng kautusan ni Zai Chingon. Karapat-dapat ba siyang pag-usapan ng ganito katagal? Ito ba ang taong walang espada na pumasok sa akademya? Pagkalipas ng 3 araw, magsisimula na ang pagtitipon ng mga bagong mag-aaral. Lahat ng bagong mag-aaral ay kailangang umakyat sa monumento ng pagsubok ng espada. Hahatiin ang mga klase base sa inyong rango. Ang unang 100 ay magkakaroon ng pagkakataong piliin ng mga tagapagturo. Ang mga mapipili bilang direktang alagad ng mga tagapagturo ay maagang makakapasok sa banal na lawa at sa gusali ng mga teknik sa pakikipaglaban. Natawa na lang ako sa unang pwesto. Xu Jingshen, huwag kang masyadong mayabang magsalita. Hindi mo ako kayang talunin. Ang taong binigyan ng kautusan ni Zai Chingon ay mukhang kapana-panabik naman pala. Binibini, wala siyang nakatadhanang lumilipad na espada. Walang lumilipad na espada. Hindi ibig sabihing wala siyang talas. Xu Jingshen ng lungsod ng Leishan, ang ikalawang antas ng espada ng lilang kidlat ng Zeshao. Jiang Fuyao ng sinaunang angkan ng Jiang, ang mataas na bahagi ng ikatlong antas ng espada ng Fuyao Qingluan. Mula sa palasyo ng Zenen, walang nakatadhanang lumilipad na espada. Ngunit hawak ang kautusan ng espada ni Zai Chingon. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng kahabag-habag na taong ito na walang nakatadhanang lumilipad na espada. Pangalawang antas ng lilang espadang kidlat. Tunay ngang kabilang sa mga pinakamahuhusay sa batch na ito. Hindi rin pahuhuli ang Fuyao Qingluan ng pamilya Jiang. 3 araw mula ngayon, sa harap ng monumento ng espada. Ang lahat ng bagong mag-aaral, batay sa kanilang pagsusuri, mula sa antas ng kanilang espada sa monumento, sa lakas ng kanilang lawa ng bituin, hanggang sa pagpapakita ng diwa ng kanilang espada lahat ay malalantad. Para sa taong hindi nagpakita, ano naman kaya ang lalabas sa kanya? Isang malaking katatawanan lang, panigurado. Ang mga pinakamahuhusay na henyo ng lungsod ng Wulen.
Dito sa lugar na ito, ay nagsisimula pa lamang. Hindi ito ang lungsod ng Wulen. Bawat taluktok ng bundok dito, ay nagtatago ng landas ng espada ng walang bilang na tao. Mukhang hindi nga basta-basta nagbigay ng imbitasyon si Zai Chingon. Kilala mo ba siya? Sa panlabas na akademya, mahirap na hindi siya makilala. Hindi man nagpakita, ngunit hindi naman umaatres. Nakaharang ka sa daan, nasa itaas ang daan. Kung gaano kalayo ang mararating mo, nakasalalay sa sarili mong kakayahan. Hindi kailanman mahahanap ng kidlat mo ang aking espada. Sa pagtitipon, ipapakita ko sa'yo na kung hindi mo man lang makita ang anino ko, paano mo ako madudurog? Nakatutuwa. Miss Zai, hindi mo ba siya babalaan? Huwag na. Siya, kung hindi niya kayang harapin ang mga titig at pagsubok sa unang araw pa lamang, wala siyang karapatang pumunta sa 3,000 akademya. Patunay lang na hindi ko siya kailangang protektahan. Magsisimula na ngayong araw ang pagtitipon ng mga bagong mag-aaral. Unang yugto, espesyal na pagsusuri sa monumento ng espada. Kahit ang ikalimang antas ng lumilipad na espada ay sapat lamang para tumango ang mga guro. Narito ka sa 3,000 akademya. Unang ranggo, mataas na kalidad ng Fuyao Qingluan. Tumingin kayong mabuti. Hindi lamang sa bali-balita na bubuhay ang 3,000 akademya. Huwag kang masyadong mapahiya kapag oras mo na. Pangalawang ranggo, mababang kalidad ng lilang espadang kidlat. Sinabi ko nang kukunin ko ang unang pwesto. Ang taong hindi sumisipot ay nangangahas ding sumailalim sa pagsusuri. Baka walang lumitaw sa bato ng pagsubok. Huwag kang mainip, manood ka. Ang bato ng pagsubok sa espada ng Akademya ng 3,000 ay hindi maihahambing sa bato ng gising na espada sa lungsod ng Lincheng. Sa araw na ito, bihira makatagpo ng isang pambihirang henyo sa mga bagong mag-aaral. Para lamang subukin ang espada at itakda ang kanilang pangalan. Ang batong ito ay tinatawag na bato ng pagsubok. Ito ay isang sinaunang labi, hindi ito ordinaryong bagay. Saksihan natin ang bato. Nasaksihan na nito ang pagsilang ng isang unang antas na lumilipad na espada. At naramdaman na rin nito ang presensya ng maalamat na banal na dalaga. Si Jiang Fuyang. Ang 3 anyo ay umakyat sa bulwagan. Ang kanyang lakas ng espiritu ay nasa 2 antas. Siya na ang susunod. Ang batang walang espada mula sa lungsod ng Wulen. Wala man lang siyang sariling lumilipad na espada pero naglakas loob pa siyang tumayo sa harap ng bato ng pagsubok. Tingnan natin kung kaya niyang mapakinang man lang ang bato. Huwag na nating pag-usapan ang pagpapakinang dito. Wala nga siyang kahit anong espada. Huwag muna kayong magpadalos-dalos sa paghatol. Iniisip ng lahat na muli niyang patutunayan dito na wala talaga siyang espada. Ngunit ang hinihintay ng bato ng pagsubok ay hindi kailanman ang paghahanap ng lumilipad na espada. Gumalaw ito. Bakit biglang hum open na naman? Hindi sa walang reaksyon, kundi dahil napakalalim nito. Ito pala ang ganting bisa ng lakas ng espada. Walang lumitaw na lumilipad na espada. Wala pa rin siyang espada. Hindi pa ito tapos. Iniisip ng mga nasa labas na huminto na ang pagsubok. Ngunit ang kanyang kamalayan ay hinailan na ng bato ng pagsubok patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang karagatan ng kamalayan. Hindi ito ordinaryong lawa ng mga bituin.
Ang lugar na ito ay katulad nung hindi pa nalilikha ang langit at lupa, kung saan ang lahat ay nasa pinakaunang anyo pa lamang bago pa man ito magkahati-hati. Hindi pala yun bundok, kundi isang dambuhala at sagradong espada. Ang talam nito ay kasing lawak ng mga haligi ng langit. Ang espada ay nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng sinaunang kawalan. At ang hawakan naman nito ay nakatago sa mas mataas na gintong liwanag. Ito ay isang espada. Isang espadang mas dambuhala pa sa mga bundok. Ngunit hindi nito ipinapakita ang matalas nitong talem. Dahil sa kanyang harapan. Ang lahat ng talem sa mundo ay wala pang pangalan. Sumasabay sa kanyang paghinga ang monumento ng espada. Hindi niya pinipilit na gisingin ang espada, kundi ang ritmo ng kanyang paghinga ay sumasabay na sa espadang iyon. Ang kanyang mga mata, hindi yun isang karaniwang binhi ng espada. Sa sandaling ito, sa wakas ay nahanap na ng monumento ng espada ang tunay na espadang hinihintay nito. Tai Chu. Ano? Anong sinabi niya, Tai Chu? Ito, ang pangalan ng lumilipad na espada. Hindi ito basta Jin Aisang lamang. Ang banal na espada ay kasing laki ng isang dambuhalang bundok. Sa wakas ay narinig na rin ito ang sarili nitong pangalan. Huminto sa harap ni Iguanlan ang kulay gintong lumilipad na espada. Walang naipakitang antas o ranggo, ngunit napayuko nito ang lahat ng iba pang lumilipad na espada. Maging ang monumento ng espada ay hindi pa kumakalma. Tai Chu. Ang gintong lotes sa dagat ng pagdurusa. Isa na namang himala. Talagang ang lumitaw ito. Ang pagsikat ng maliwanag na buwan sa ibabaw ng dagat. Anong antas ba talaga ng lumilipad na espada ito? Maging ang pangitain ng mga bituin ay lumitaw na rin. Ibang-iba na ito sa komosayon na dapat idulot ng pagsubok sa isang bagong mag-aaral. 5 antas na, ang buwan at mga bituin, bawat isa ay mas mataas sa nauna. Ang immortal na hari sa siyam na langit. Ito ba ang pangitain na kayang pukawin ng pagsubok ng isang bagong mag-aaral? Nang bumaba ang ikaapat na pangitain, sa wakas ay wala nang nangahas sa 3,000 akademya na maliitin si Iguanlan. Ang gintong lotes sa dagat ng pagdurusa. Ang maliwanag na buwan. Ang mga bituin at ang immortal na hari. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat ng pangitain. Lahat ng ito ay nagtitipon sa iisang pangalan. Lahat ay nagmumula sa iisang diwa ng espada. Sa sandaling ito, ang 3,000 akademya ay hindi lamang nanonood ng seremonya, kundi sumasaksi. Ang tinig na iyon ay hindi nanggaling sa langit, kundi tila umalingaw-ngaw mula sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat isa. Tai Chu. Bitawan mo yan. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sa paglitaw ng Tai Chu, lahat ng liwanag ay naglaho. Nang mapawi ang puting liwanag, tila ba isang alingaw-ngaw mula sa sinaunang panahon. Isang gintong sinaunang lumilipad na espada, ang huminto sa harap ni Luo Guanlen. Tai Chu.
Walang ranggo, hindi. Hindi sa walang ranggo. Kundi hindi ito kayang sukatin ng monumento ng pagsubok sa espada. Anong ibig sabihin ng walang espada? Kung ganoon, ano na lang kaming mga may espada? Ang tatlong salitang tadona ng walang espada sa sandaling ito ay pira-pirasong winasak. Hindi ito mababa dahil lang walang ranggo. Luo Guanlen. Tatandaan kita. Ang tunay na henyo ay hindi aatras dahil lamang sa gulat, kundi bubunot lamang ng espada kapag may malakas na kaaway. Zai Chingon. Sino ba talaga ang dinala mo pabalik mula sa lungsod ng Wulen? Ang alam ko lang. Hindi siya dapat tukuyin ng tatlong salitang tadona ng walang espada. Ha? Hindi siya pwedeng ilagay sa ordinaryong klase. Kailangang iulat agad ito sa panloob na akademya. Kapag lumabas ang balitang ito, pupuntiryahin siya ng buong timog na rehiyon. Ang bagay na ito ay hindi na kayang pagpasyahan ng panlabas na akademya. Ang dekano ng akademya ng 3,000 na maraming taon nang nasa meditasyon. Sa sandaling ito ay nagmulat ng kanyang mga mata, hindi siya ipinatawag. Kundi ang dalawang salitang Taicho, ang nanggising sa kanya. Ha? Bumabagsak ang nyebe. Dekano, tapos na sa pag-iisa ang dekano. Si Dekano Yan Mo. Siya ang dekano ng akademya ng 3,000, si Shen Tingzu. Ang dekano ng akademya ng 3,000 na maraming taon nang nagmuni-muni, ay naparito dahil sa Taichu. Ano ang iyong pangalan? Luo Guanlen. Mula sa pamilya Luo ng lungsod ng Wulen. Opo. Simula sa araw na ito, hindi ka na mapapabilang sa ordinaryong klase. Tutuloy pa rin ang paglahok sa pagpupulong ng mga bagong estudyante gaya ng dati. Tungkol naman sa nangyari sa pagsubok sa espada, hindi muna natin pwedeng gamitin ang anumang ranggo rito. Pero pagdating sa sitwasyon mo, ako mismo ang personal na magbabantay sa iyo. Ang pagpili ng sagradong espada sa kanyang Panginoon ay hindi nangangahulugang narating mo na ang tugatog ng iyong dakilang landas. Pagkatapos ng araw na ito, marami ng mata ang makatutok sa iyo, at marami rin ang magnanais na pumatay sa iyo. Habang mas mataas ang antas ng espada, mas nagiging mapanganib ang landas. Ngayong kinilala ka na ng Taichu, hindi ka na lamang dapat maging isang tao na basta na lang pinili ng espada. Dapat mong patunayan na karapat dapat ka rito. Gagawin ko po. Sa araw na ito, sa tapat ng monumento ng pagsubok sa espada ng Sanchen Academy, nagising ni Luo Guanlan ng kanyang kauna-unahang nakatalagang lumilipad na espada sa buhay na ito. Walang ranggong ibinigay, walang kahit anong paglalarawan. Dalawang salita lamang ang nakasulat, Taichu, at ang tatlong salitang walang kapalaran sa espada simula sa sandaling ito, ay tuluyan ng dinurog mismo ng Taichu. Sa harap ng monumento ng pagsubok sa espada, habang hindi pa napapawi ang dalawang salitang Taichu, ang tatlong salitang walang kapalaran sa espada, ay wala nang nangahas pang bumanggit muli. Ang mga kaganapan sa pagsubok sa espada ngayong araw ay idinedeklarang mahigpit na ipinagbabawal na pag-usapan sa Academy. Ang lahat ng sistema ng komunikasyon ay puputulin, at ganap na ipagbabawal sa loob ng isang araw. Ang tarangkahan ng panlabas na sekta ay pansamantalang isasara sa loob ng 3 araw, nang walang pahintulot ko. Walang sino man ang pwedeng magbunyag ng pangalang Taichu sa labas. Ang sino mang magbunyag nito ng lihim ay parurusahan bilang isang traidor sa Academy.
Sa sandaling ito, naintindihan ng lahat na ang salitang Taicho ay hindi lang pangalan ng isang henyo, kundi ito ang magiging pinagmulan ng isang napakalaking bagyo. Nandito po ang inyong alagad. Kaya mo ba itong hawakan? Hindi pinili ng sagradong espada ang kanyang Panginoon para lamang sambahin mo ito. Nang hawakan niya ang Taichu, ang enerhiya ng primordial chaos, ay dumaloy sa kanyang mga meridian, simula sa sandaling ito. Ang enerhiya ng espada ni Luo Guanlan ay hindi na lamang basta matalas, kundi kayanan nitong humasak ng anumang kapangyarihan, at pabalay ka ng lahat ng bagay sa pinagmulan nito. Tandaan mo ang pakiramdam na ito, hindi ito ang katapusan. Ito ang unang araw na tunay mong hinawakan ng iyong espada. Naiintindihan ko po, Guro. Magpapatuloy ang pagtutuos ng espada sa paligsahan ng mga bagong alagad. Ngunit sa totoong labanan pa lamang makikita ang inyong tunay na kakayahan. Para sa ikalawang yugto, ang magulong labanan ng 100 katao sa entablado. Hahatiin kayo sa mga grupo na may tig-100 kalahok. Bago matapos ang oras ng isang stick ng insenso, ang 10 taong matitira sa entablado ang siyang uusad sa susunod na laban. Bawal ang pumatay. Bawal gumamit ng anumang panlabas na kagamitan, maliban na lamang sa inyong sariling mahiwagang espada. Malaya ninyong magagamit ang inyong enerhiya ng espada, liksi sa pagkilos at mga teknik. Kahit gaano pa kalawak ang kapangyarihan ng iyong espada sa pagsubok, hindi ibig sabihing marunong ka ng lumaban. Kahit nakilalanin ka pa ng banal na espada bilang amo nito, hindi pa rin ibig sabihin kaya mo nang pumatay gamit ito. Tama nga naman. Kung ganoon, subukan natin. Sa wakas, hawak ko na ang aking espada. Ipakita mo sa akin ang lakas ng mahiwagang espadang iyan. Tingnan natin kung gaano kabigat ang unang tira ng bago nitong amo. Kung pananakot lang ang alam mo, tiyak na mapapahiya ka kapag umakyat ka na sa entablado. Hindi kumibo si Zai Chingon. Dahil alam niya, ang talas ng matang hinasa niya sa mga taon na wala siyang espada. Ay sa wakas ay may paggagamitan na rin ngayon. Kasabay ng pagtunog ng kampana, nagsimula na ang bakbakan ng 100 katao. Ang unang naisip ng lahat ay puntiryahin si Luo Guanyao. Patalsikin muna natin siya sa entablado. Walang pakialam kung sino ang may kapit sa kanya. Saluhin mo muna ang espada ko. Pulang kidlat sa harap, hampas ng hangin at tubig sa kaliwa, gintong hangin sa kanan, mga talam ng hangin sa likod, at mga tusok ng lupa sa ilalim ng aking paa. Ito ay isang pagkubkob upang pumatay. Hindi lang ito basta pagsubok. Gagamitin ko ang teknik ng isang espada ng kawalan. Ang unang galaw ay hindi para sa depensa, kundi upang ubusin ang lahat sa mundo. Nawala ang kapangyarihan ng aking tubig. Paano nagawa iyon ng enerhiyang hindi pa man lang nabubuo ng husto? Napakadalisay na enerhiya ng espada. Lahat ng teknik ay nagbabalik sa pinagmulan. Lahat ng teknik ay nagbabalik sa pinagmulan. Ang maalamat na tunay na diwa ng espada. Ngunit kakagising pa lamang ng kanyang kapangyarihan. Pero nagagamit na niya ito agad sa totoong labanan. Isa pa. Bagsik ng kulog, hatol ng langit. Seryoso na si Hanno. Kahanga-hanga ang lakas. Pero kung akala mong mapatitumba mo kami sa malawakang pag-atake, nagkakayabang ka lang. So good. Paggising ng kalituhan. Ang atakeng ito, hindi para harangan ng kulog, kundi para wasakin ng mismong langit. Kahit na naging mga balahibo ng espiritual na lakas ang banal na pamakpok, hindi ito idinaig sa tapatang salpukan, kundi pinutol niya ito mula sa mismong pinagmulan. Hindi sapat ang lakas ng kulog, at hindi rin sapat ang talas ng espada. Huwag nating hayaang isa-isa niya tayong talunin. Sumugod tayong sabay-sabay, tayong mga bagong mag-aaral. Hangin, tubig, apoy, kulog, lupa, at bakal. Magsama-sama para pumaslang.
Ito ang tunay na labanan ng sandaang mandirigma. Hindi lang ito umaasa sa mahiwagang espada. Masyadong matalas ang pakiramdam niya sa labanan. Kaya naman, hindi nagkamali ang Taichu sa pagpili sa kanya. Taichu, paglalaho ng lahat ng bagay. Lahat ng kapangyarihan ay nag-iisa sa isang sining. Bago pa man ang simula, ang lahat ay babalik sa kawalan. Lahat ay maglalaho sa kawalan. Wala siyang sinaktan, pero pinutol niya ang daloy ng lakas ng espada ng lahat. Hindi ito isang nakamamatay na atake, kundi para pigilan si Luo Guanyin. Walang silbi ang malawakang pagpigil. Kaya naman, ang lahat ng kanyang puwersa ay tinipon niya sa iisang punto. Oh! May lakas ka ba ng loob na harapin ng tapatan ng aking espada? 3 piye ng Taichu, walang hangganan. Ang 3 piyeng iyon ay hindi lang basta distansya, kundi isang hangganang hinding-hindi malalagpasan ng anumang kapangyarihan. May kulog nga sa iyong espada, ngunit wala naman itong tunay na landas. Mauuna na ako. Bilang alay ng isang patpat ng insenso. Pero sa pagkakataong ito, wala nang may lakas ng loob na magtaas ng espada laban sa kanya. Ikatlong grupo, pasok si Luo Guanlin. Hindi lang siya basta umaasa sa kanyang banal na espada. Ang husay niya sa espada ay bunga ng matinding pagsasanay. Hindi biro ang kanyang taglay na lakas. At ngayong hawak na niya ang Taichu. Doon pa lang siya naging tunay na nakatatakot. Kaya naman, hindi nagkamali ang Taichu sa pagpili sa kanya. Noong umakyat siya sa entablado, marami pa ang nagdududa at nagtuturo sa kanya. Mas matindi pa ito kaysa sa inakala ko. Zai Chingon, mas bata pa sa akin ang taong dinala mo rito. Pero nang bumaba na siya, wala nang may lakas ng loob na hamarang sa kanya. Ang mga ginawa mong pag-atake kanina, alam kong hindi pa yon ang iyong sagad na lakas, at hindi mo rin ibubuhos ang buo mong lakas sa round na ito. Magkita tayo sa finals. Sige. Napatunayan ni Luo Guanlin ng tunay na lakas ng Taichu, at si Chu Jingxian naman ay hindi rin hahayaang may magpababa sa kanyang Zixiao. Napakabilis, hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ng iba na makalaban. Taichu, magbalik sa kawalan. Mawawalan ng bisa ang lahat ng kapangyarihan. Zixiao, ibagsak ang kidlat. Direktang pagsupil. Hindi rin biro ang espadang kidlat ng Zixiao ni Chu Jingxian. Bukod sa Taichu, isa pa rin siya sa mga pinakamalalakas sa henerasyong ito. Si Luo Guanlin ay may Taichu, at si Chu Jingxian naman ay may Zixiao. Ang isa ay ang kawalan ng Taichu, na nagbabalik ng lahat ng kapangyarihan sa wala. Samantalang ang isa naman ay ang kulog ng Zixiao na marahas na sumusupil sa lahat. Hindi pa man sila naghaharap, ngunit ramdam na ang talas ng kanilang mga espada. Ika-4 na grupo, pasok si Chu Jingxian. Sa mga bagong disipulo sa taong ito, ilang halimaw ba talaga ang dumating? Ang Zixiao at ang Taichu. Ang isa, ibinabalik sa simula ang lahat ng kapangyarihan. At ang isa naman, ginagamit ang kidlat para direktang supulan ang kalaban. Ang patimpalak ng mga bagong disipulo ngayon, mukhang mas magiging kapana-panabik. Hindi nagsalita si Zai Chingon. Dahil matagal na niyang alam ang lahat ng ito, hindi siya dapat diktahan ng tadhana ng pagiging walang espada. Dekano, dapat ba nating tanggapin ang batang ito ng maaga sa inner court? Huwag muna tayong magmadali. Ang banal na espada ay pumili na ng kanyang Panginoon. Ito ay simula pa lamang. Hayaan natin siyang magpatuloy sa pakikipaglaban.
ang pag-akyat ng Taichu sa kanyang tunay na antas. Ngunit alam ng lahat na ang espadang iyon ay tuluyan ng nabunot sa kanyang kaluban. Si Luo Guanlan ay hindi na lamang basta ang taong gumising sa banal na espada. Siya na ang tunay na humahawak sa Taichu. Ang sinaunang kaguluhan ng Taichu, kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay nagbabalik sa kawalan. Ang kulog at kidlat ng Zishao. Isang malupit at mapang-ipang pagsupil. Hindi pa talaga nagtatagpo ang dalawang espada. Ang unang pwesto sa mga bagong mag-aaral ay marahil mapupunta sa kanilang dalawa. Ang isa ay ang banal na antas ng Taichu, at ang isa naman ay ang ikalawang antas ng Zishao. Ang paligsahan ng mga bagong mag-aaral sa taong ito ay nagbago na. Nagpakita na ang Taichu. At hindi pa rin sumusuko ang Zishao sa pagtutunggali ng diwa ng espada ng Taichu at Zishao. Ang tunay na labanan para sa unang pwesto ng mga bagong mag-aaral